Hello guys, my name is Kenneth Saison and today we're going to discuss the round robin algorithm or the preemptive version of the first come first serve algorithm. So let's get started. Before that, the given on the given on this in this problem will show up on our screen. Then for the process ID, letter A, we have arrival time on 0, 0. Then B is on 3, C is on D, C is on 4, then letter D is on 7, 7, then E is on 10. The CPU burst of the letter A is equals to 6. Then the CPU burst of the letter process ID B is 4, then C is 5, D is 2, 2, then E is 1. Um, ang pinagkaiba lang nito sa first come first serve is that meron siyang time slice, which is this one. Yung time slice natin is equals to 3. So, start na natin yung pag-plot. Then, ito yung CPU, this one, ito. Then, una, papasok dito si A. Si A papasok dyan sa may CPU. Then, plot na natin. So, 1, 2, 3. Dun sa may ng A, pumasok yung B. So, lalagay natin dito si B. Then, babawasan natin si A. So, magiging 3 na lang yung A. Then, mawawala siya dito. Then, pupunta siya sa may baba. So, ngayon naman, itataas natin yung letter B. B. Yan. So, ipaprocess na natin yon. So, 1, 2, 3. 3. Then, matitira yung 1. Then, dun along the process of letter B, which is the process ID B, is pumasok yung C. So, yung C, lalagay natin dito sa may waiting, dito sa may waiting na CPU. Then, maalis ngayon dito si B. So, itong B, which is may tira pa siya, mapupunta siya dito. So, yan. So, ang next naman natin is yung letter A. So, tataas natin yung A. Yan. Then, magbibilang tayo kung ilan lang natitira, which is may natitira pang 3 yung process ID A. So, 1, 2, 3. So, yun yung A. Yun. So, yun. Wala ka nang ibababa kasi nga, wala nang natira dito. Which is 0 na siya. So, okay na yan. Then, along the process ng letter A, pumasok si letter D. Yan. Then, yun nga. Ang susunod naman na ipaprocess natin, which is yung letter C. Yan, letter C. Then, lalagay natin yung C dito. Then, babawasan natin ng 3. Kasi nga, ang time slice natin is, 3. So, 1, 2, and 3. So, bago natin ibaba yung C, kasi nga may tira pa siyang 2, bago natin siya ibaba, papasok muna yung E. Kasi nga, nadaanan niya along the process. So, ngayon, ibababa natin yung C, tatanggalin natin yung C dito sa may taas, then ibababa natin kasi nga, meron siyang sobra. Then, ngayon, papasok naman si B. Si B, then tataas natin si B. Ilan na ba yung natitira sa B? Which is, ang natitira na lang sa kanya is yung 1. So, label lang ko muna pala to. Yan. 1 na lang yung natitira sa kanya. So, yan. Abante lang siya ng isa. Yan. So, matatanggal na siya dito. Then, wala na. Kasi nga, 0 na. Then, susunod naman is yung D. Yung D, tataas naman siya dito. D. Then, ilang bing D? 2. And ang time slice naman natin is 3. So, kaya siya. So, papasok yung 2 hanggang 15. D. Wala na matitira. So, 0 na yan. Then, after nun, papasok yung E. Kasi nga, siya yung sunod dun sa may D. Papasok siya sa may sa may CPU. Then, yon E.
ang value lang ng E is 1. So, yan. I-ano natin yung 1 dito. Letter E. Then, ang last na ano, ito 0. Ang last naman na, ang last naman na papasok is yung letter C kasi siya na lang yung may tira. C equals to, yan. Yan, C. Oh. Kaya natawag na ano, preemptive version to ng first come first serve kasi nga dahil dun sa may time slice siya, kaya ano, kaya naging preemptive version siya. As in, I mean, hindi siya titigil hangga't hindi niya natatapos yung time slice. Hindi titigil yung ID na mag-process habang hindi niya nakukuha yung time slice na naka indicate dito sa may ano, dito sa may process. So, yon. Then, ito na, i-compute na natin yung average waiting time. So, A, W, T for average waiting time. Then, lagay natin yung A, B, C, D, and E. So, ano ba? Ang ano, lalagay na natin yung arrival time nila which is 0, 3, 4, 7, then 10. Um, Oh. Sa una ba, saan hindi naman na nag-wait si A. So, 0 to. Then, yun nga, 0 siya, then nag-time slice siya, di ba? Then, tawag doon, natapos siya sa 3. So, ang ilalagay mo naman dito, minus pala to, 3. Then nagsimula yung pangalawang process ng A sa 6. So, minus 6 mo yan. So, magiging ano dito is equals to 3. Yan. Then sa ano naman, sa process IDB, pumasok pumasok yung ano, pumasok yung B ng nasa 3, then pumasok nag-process din siya ng tawag doon, hindi na siya nag-wait ng ano. I mean, pumasok din agad siya nung 3. So, lalagay natin dito is 3. Yan. So, 0 na yan. Then, yung, yung, ano, yung last na dito, which is 6, ima-minus mo ngayon dito sa 12, kung saan siya ulit kung saan siya ulit nagsimula dun sa pangalawang process kasi nga, ang kinocompute natin yung waiting time niya. So, yan. Sagot dito is 6. Then, sunod, yung C. Yung C, yan yung C, di ba? Nasa 4 siya. Pero pumasok yung C sa may 9 na. So, ang ilalagay mo dito is yung 9. 9. Edi may 5 ka ngayon dito. Nag-wait siya ng 5 milliseconds. Then, yan. Nagtapos yung first process niya sa 12. So, yan, yung 12, lalagay ko dyan. Then, nagsimula yung pangalawang process niya naman sa 16. 16. So, 16 minus 12 is equals to 4. Then, ang sagot naman dito is 9, di ba? Then, yung sa D, pumasok siya ng 7 dun sa may waiting time. Kaso nga lang, na-process siya, nasa 13 na. So, ima-minus mo ito ngayon sa 13. 6. Then, yung E naman, pumasok siya ng 10, pero na-process siya sa 15. Yan o. Kita nyo yan, 15. Ito, 15. Yung E nasa 15. So, ma-minus mo yan, 5. So, yan. Pag-add mo yan lahat, which is 3 plus 6 is 9 plus 9, 18. Then, plus 6, wait lang, 9, 9. 3 plus 6. 9 plus 9. Wait. 9 plus 9, 18. Plus 6. Okay. 9 plus 9, 18. Plus 6, 24. Plus 5 is 29. So, 29 milliseconds ngayon. Then, i-divide mo siya sa 5. So, ang makukuha mong sagot is, ang average waiting time niya is, wait lang. Average
wait, average waiting time niya is equals to 5.8 ms. Yan yung ano niya, yung average waiting time. Then, sunod naman tayo sa average turnaround time. Wait lang. Sa may average turnaround time, which is, yan, yung ATAT. So, yan. Sa A, B, C, D, E. Isusulat ulit natin yung 0, 3, 4, 7, and then 10. Dito naman sa average turnaround time, kukunin natin kung saan nagtapos yung mga process. So sa A muna tayo. Saan ba siya nagtapos? Like, 'di ba hindi siya nagtapos sa 3 kasi may pangalawa pa siyang process. So, yung 9 yung kukunin natin. So, lalagay mo dito 9. 9 minus 0 is equals to 9. Then, susunod naman yung sa B. Yung B, hindi naman siya nagtapos sa 6 kasi nga may second process pa siya. So, nagtapos siya dun sa may 13. So, lalagay natin dito 13 equals to 10. Yan. Then, dun naman sa letter C, ito yung C, sa 12, unang nagtapos yung unang process. Then, yung pangalang process naman, which is yung pinakauli talaga pinakauling process niya yung kukunin mo. So, dalawang process. So, yung sa pangalawa, yung pinakauli ng pangalawa, ayun yung kukunin mo. Which is yung, nasa 18. So, ilalagay mo dito, 18. So, 18 minus 4 is equals to 14. Then, yung D, yung D, saan ba yung huli? Sa may 15. So, yung minus mo ngayon siya sa 15. So, ang equals to 8. Then, yung naman, yung 10, ay yung E, nandito siya sa may 10, pumasok siya ng 10, then natapos siya ng 16. So, 16 nilalagay mo siya dito. So, 6. Kaya, ang sagot dyan is, equals to 47 ms. Or, divide natin sa 5, which is ang average turnaround time niya is equals to 9.4, wait, 9.4 milliseconds. So, ayun lang. Ayun yung concept ng round robin and then kung paano siya isolve. Salamat.